Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1204. Dito sa article na to, dinidiscuss kung ano mga rules in case nagkaroon ng loss or impossibility sa obligation bago pa nangyari yung communication and choice. Ano nga bang effect kung sakaling lahat ng prestations ay nawala or naging impossible na yung compliance ng obligation tapos may kasalanan si debtor? At anong mga rights na pwedeng magkaroon si creditor? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1204. The creditor shall have a right to indemnity for damages when, through the fault of the debtor, all the things which are alternatively the object of the obligation have been lost or the compliance of the obligation has become impossible. The indemnity shall be fixed, taking as a basis the value of the last thing which disappeared or that of the service which last became impossible. Damages other than the value of the last thing or service may also be awarded. So dito sa Article 1204, pinag-uusapan kung ano magiging rules in case bago pa nangyari yung communication and choice, nagkaroon ng loss o kaya naman nagkaroon ng impossibility to perform the obligation. Again, this is before the choice was communicated. Okay? So meaning, applicable itong provision na to if, okay, applicable when kailangan i-observe natin muna ito. Number one, yung right of choice ay nakay debtor. Right of choice ay nakay debtor. Yan. Tapos, yung choice ay hindi pa nako-communicate. Okay? The loss or the impossibility, okay, happened before communicating the choice. Happened before the choice was communicated. Okay? Eh sir, paano pag yung choice expressly na pagkasunduan na kay creditor na? Eh hindi nag-a-apply itong 1204. Kasi dapat yung right of choice ay na kay debtor. Eh sir, paano pag na-communicate na? Hindi rin ito nag-a-apply yung 1204. Kasi dapat nangyari yung loss or impossibility bago pa nangyari yung communication and choice. Kasi pag nagkaroon na ng communication, the alternative will now become simple. So therefore, kahit mawala na yung iba, hindi na yun nag-a-apply kasi tapos na yung choice eh. Wala nang pakialam dun sa ibang hindi napili. So magiging simple na siya, obligation. Kaya again, 1204 applies when the right of choice is na kay debtor and again and the loss or impossibility happened before the choice was communicated. So okay tayo doon. Ngayon, pinag-uusapan pa dito sa 1204 kung ano yung mga rules. Rules, again, this is before. Okay? Rules in case of loss or impossibility before choice was communicated. Before choice was communicated. Okay, so ano yung mga rules na dapat nating i-observe? Okay? Number one, if all the objects are lost, okay, all prestations, ito yung scenario number one, all prestations are lost, okay, due to fortuitous event, yan, what will be the effect, okay, and therefore obligation is extinguished. Obligation is extinguished. Yan, ang daming prestation, lahat yon nawala due to fortuitous event. Pupunta tayo din sa ating general rule na no person shall be responsible or liable for fortuitous event. Therefore, obligation is extinguished. So, yung ating general rule na no person shall be liable for fortuitous events. Yan. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, si A, may obligation siyang magbigay, obligation to give kay B ng cellphone, laptop, at saka TV. Okay? If in case nagkaroon ng bagyo, tapos lahat ng mga gamit ni A ay
naanod ng baha. Okay? So therefore, yung obligation ni A ay wala na because of the general rule natin na no person shall be liable for 42.7. So lost due to typhoon, okay? Lost due to typhoon, therefore obligation is extinguished. Lahat, as in walang natira. Yan. All prestations or objects are lost due to 42.7. So wala nang obligation. Okay? So object, yan. Again, this is kapag halimbawa, no, um, obligation to give, yung example ko. Iba naman kasi pag obligation to do. Kasi ang prestation includes also obligation to do. Paano kung halimbawa ang obligation mo ay magbigay ka ng cellphone, ng laptop, o kaya naman i-repair yung laptop niya. O kahit naanod ng baha yung laptop at cellphone niya, ikaw naman ay hindi naanod at yung obligation to do ay nakadepende sa iyo, kaya mo pa naman mag-repair. So hindi naman automatic extinguish ang obligation natin kasi may natitira pang prestation. Okay? Ayan. Number two, paano kung halimbawa may natirang object? Okay? Yan. Only one of the object or prestation remains. Or prestation remains. Yan. Doon sa kadami-dami ng prestation sa napagkasunduan, may isang natira. Yung mga nawala, okay, ay dahil sa 42.7 pa din. Again, due to 42.7. Okay? Yan. Due to 42.7, edi may isa pang natitira pa din naman, edi yung obligation kailangan i-fulfill pa din. Tapos magiging na siyang simple obligation. Okay? Kumbaga kahit hindi pa nakakapag-communicate si debtor, eh wala na rin namang choice. Okay? Eh di yun na yun. Papupunta tayo dun sa ating previous article. Okay? Kapag hindi na kaya mamili, pero this time hindi naman kasalanan ni creditor, wala naman damages si debtor na pwedeng ma-avail. Mangyayari dyan, magiging simple obligation na yung alternative obligation. Okay? So therefore, debtor must still deliver. Debtor must deliver to creditor the remaining. Okay? The remaining object. Ito yung sinabi ko kanina, ah, naanod ng baha yung cellphone tsaka laptop, tapos yung obligation to do or to repair yung laptop ni creditor or ni B, kaya pa naman. So mananatili pa rin namang may obligation si A. Simple obligation na nga lang, hindi na siya makakapili. So, tuloy-tuloy pa din, gagawin niya yung natitirang prestation or object. Okay? So, yun yung scenario number 1 and 2. Ang kanilang, ang kanilang similarity, nawala yung mga object due to fortuitous event, ang titingnan mo na lang, lahat ba nawala or may natira kahit isa? Pag nawala lahat, extinguish ang obligation. Pag may natirang isa, tuloy pa din obligation. Pag may natirang hindi lang isa, dalawa, edi may right of choice pa din naman si debtor. Mamimili siya doon. Okay? Kasi hindi pa nga siya nakakapag-communicate ng kanyang choice. Okay? Ayan. So next, number 3, mamaya sa-summarize natin. Ano? Kapag naman halimbawa, lost dahil sa debtor's fault. Okay? Yan. So all object or prestations are lost. Okay? This time due to debtor's fault. Okay? Due to debtor's fault. Eh di, ang sinasabi dyan, kapag nawala lahat ng object, ang gagawin is kung magkano yung magiging damages na mapupunta kay creditor, base yon dun sa last value ng lasting na nawala. Okay? So, creditor has right to indemnification for damages, right to indemnify or indemnity for damages. Okay? Based on value of last thing disappeared. Disappeared or service became impossible. Okay? Yan.
Basta kung ano yung pinakahuling prestation na nawala or naging impossible. Okay? Pero pwede pa rin mong magkaroon ng damages other than the indemnity for damages. Okay? So, halimbawa, ganito yan. Si A, okay, may obligation kay B magbigay ng cellphone, ng laptop, or kaya naman ng TV. So, tatlo yung prestation, no? Alternative. Kapag halimbawa, nawala lahat yung item na yan dahil kasalanan ni A, successively, sunod-sunod, ibig sabihin, ito ang unang nawala, si cellphone, tapos sinundan ni laptop, nawala din, tapos nawala itong si TV, so 1, 2, and 3. Si TV yung pinakahuling nawala, therefore, liable si A for damages, tapos ang value ng damages ay si TV. Okay? So, damages based on the value of TV. Yan. So dahil yung TV ang nawala, edi yun ang magiging basis ng damages na mapupunta kay B. Okay, actual damages yon. Okay? Pero other than the damages na napunta kay B, doon sa value ng TV, pwede pang makagkaroon ng iba pang damages doon sa ating mental. Halimbawa, pwedeng ma-award pa ng damages si B ng moral damages. Okay? So, meaning to say, hindi lang isang klase ng damage ang pwedeng mapunta kay B, kundi may iba pang klase ng damages na pwedeng i-award. Okay? Bukod dun sa value ng TV. Okay? So, ito yung number 3. Number 4, okay? Scenario number 4, again, due to debtor's fault pa din tayo. Number 4 is only one remains, only one remains due to debtor's fault. Okay? Nawala yung lahat, mapera lang sa isa, so may natitira pang isa. Ano magiging scenario niya? O ano magiging effect niyan? Titingnan mo kung ano yung huling ano, kung ano nangyari doon sa huling object na natira. Okay? Halimbawa, ganito. Meron kasing pwedeng ganitong senaryo eh. Bigyan ko ng senaryo ah. Si A, obligation kay B, magbigay ng TV, ng TV, si TV, laptop, at saka cellphone. Yan. So, ganito yan. Halimbawa, itong TV nawala due to fortuitous event. Okay? Tapos itong isa nawala due to debtor. So, titingnan mo yung huling item. Okay? Kapag ganyan ang senaryo, yung mga naunang object nawala due to fortuitous event at yung pinakahuli, bago pa niya i-comply, ay naging kasalanan ni debtor kaya siya nawala. Eh di, ang mangyayari dyan, liable ngayon sa damages si liable for damages. Okay? Liable for damages. Yan. Kasi, naging isa na lang yung obligation o yung prestation, therefore, naging simple na siya. Okay? Parang yung kanina natin. Ang daming nawala, tapos may isang na natira, magiging simple obligation na rin dito sa number 2 natin. So, naging simple obligation na siya. Tapos, dahil nawala pa, lalong kasalanan ni debtor, liable sa damages si debtor. Pero, pag ganito naging scenario, another scenario, si A, may obligation kay B, magbigay ng TV, laptop, at saka cellphone, baliktad naman. Itong TV at laptop nawala or nasira due to debtor's fault, kasalanan ni debtor. Tapos itong isa nawala due to fortuitous event. Okay? Pag ganito naging senaryo, magiging extinguish na yung obligation. Walang babayarang damages si A. Bakit? Kasi naki A pa rin naman yung right of choice eh. Okay? So siya pa rin naman ang mamimili. So hanggat di pa siya nakakapili, tapos nawala itong dalawang item dahil kasalanan niya, may natitira pa rin namang isa. Hindi pwedeng magreklamo si B dahil nga yung karapatan na mamili ay na kay A. So kung cellphone ang natitira kahit ayaw ni B, kailangan niya yung tanggapin. Okay? So dahil nga ito ay nawala na,
the obligation will now become simple. Okay? At kung ano yung nangyari dun sa prestation while it becomes simple obligation will determine yung effect. Halimbawa, ito, kahit na kahit na kasi walang kasalanan si A, nawala yung TV at laptop, magiging simple na lang din yung obligation natin. Okay? So, ang titingnan nyo ng kasunod ngayon, yung mangyayaring kasunod nung siya ay naging simple obligation na. So, habang simple obligation na siya, magiging ganito na lang yan. Si A may utang kay B na magbigay ng cellphone. Magiging ganun na lang yan. So, pag yung cellphone nawala due to debtor's fault, di damages. Okay, kasi kasalanan ni A. Ganon din naman si second scenario. Magiging simple obligation na to, kahit kasalanan ni A na wala yung TV and laptop, magiging simple obligation na lang kasi hindi pa nga nakakapamili si A. So si A may obligation kay B na magbigay ng cellphone. Tapos, pag yung cellphone nawala due to 42.7, it will extinguish the obligation. So titingnan natin, no? Hindi pwedeng magreklamo kapag may isa pang natitira. Ang pwedeng magreklamo dyan, si 1204, sabi, if all the things which are alternatively the object have been lost, liable si debtor sa damages. So the creditor shall have a right to indemnity for damages. If all the things were lost due to debtor's fault. So yun lang naman yung pinag-uusapan natin dyan. Pag lahat ng prestation na napagkasunduan, bago pa nangyari yung communication ng choice, ay nawala. Titinan mo kasalanan ba ni debtor or hindi. Pag hindi, extinguish ang obligation. Pag kasalanan, damages. Pero sir, paano pag may natira? Pag may natira, okay, regardless kung ano nangyari dun sa mga nauna, okay, kasalanan man ni debtor or fortuitous event, titingnan mo yung last object kung ano mangyayari sa kanya. Kung yung last object nawala due to debtor's fault, damages. Kung yung last object nawala due to 42.7, extinguish ang obligation. Kahit na kasalanan ni debtor yung mga unang object kung bakit nawala. Okay? So, madali siyang maintindihan. Basta ang batayan lang natin, all or hindi. Yan. So, lagay tayo ng summary sa 1204. Yan. Lost or impossible. Yan. Impossible. Gawa tayo ng summary. All, yan. If yes, okay, titingnan mo ano nangyari dun sa sa mga prestation, fortuitous event, due to fortuitous event, extinguish ang obligation. If debtor's fault, okay, if debtor's fault, lasting value, okay, disappeared or impossible, yan. Yung last thing, yung value ng last thing, okay, if no, yan, ibig sabihin, one remains, may natitira pang isa. Okay? Pag may natitira pang isa, magiging simple obligation. Yan. So ngayon, titingnan mo yung kasunod. What happens to the object lost due to fortuitous event, edi extinguish pa din. Okay? If through the debtor's fault, nawala yung last object, okay? Last thing, kung bakit naging simple obligation. Kung debtor's fault, edi damages. Liable for damages. So basically, yan yung sinasabi sa 1204. Nawala ba lahat? Yes. Bakit nawala lahat? Fortuitous event, extinguished. Kasalanan ni debtor, tingnan mo yung huling object na na-disappear or naging impossible, yung value nun. Hindi nawala lahat, may natirang isa, simple obligation. Ano nangyari dun sa magiging simple obligation? Yung object, extinguish kapag fortuitous event, damages kapag fault ni debtor. So, yun. I hope meron akong sa inyong na-impart na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. And kung medyo na bilisan ka, no, ulitin mo lang, I'm sure makukuha mo din yan. And lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!